Nasa 70 ang dinampot sa Oplan Galugad sa Caloocan at Quezon City. Kabilang dyan ang mga ayaw paawat sa pag-inom sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Nirondahan ng mga tauhan ng Barangay Dagat-Dagatan at Caloocan Police ang mga kalsada at eskinita kagabi bilang bahagi ng Oplan Galugad. Ang lalaking ito nadatnan na nag-iinom sa labas ng bahay kahit 10 oras na ng gabi. Maging ang vendor na ito na walang damit pang itaas, nasita rin. Wala ring takas ang mga lalaking ito na tila nabitin pa sa pulutan habang nagiinuman ng tiketa ng mga pulis. Meron ding ilang kabataan na dinala sa barangay dahil sa paglabag sa curfew. Pinatawag ang kanilang mga magulang at pinag-community service bilang kaparusahan. Nasana po, yung mga anak nila, pagsabihan naman po nila, katulad po niyan, alauna na ng gabi, nakita niyo naman po, marami po tayong nahuhuli. Lagi po yan sa labas, doon lang sa makalabas namin doon. Sabi ko, pag alas 10 na umano ka na dahil alam kong curfew ang mga katulad ninyo. Ang sagot niya ho, wala yan. Sakali naman na taga-ibang lugar ang mga nahuli, ibablatter ang mga ito bago i-turn over sa pinagmulan nilang barangay. Sa kalapit na Barangay 14, nadatnan din ang grupong ito na nag-iinuman. Pasong na kayo, may ano tayo. Pinagsabihan ang mga ito at naawat saglit. Di na nakunan sa video pero kinumpiska ang gamit nilang lamesa at upuan dahil hindi pa rin sila tumigil. Sa Barangay Gulod, Quezon City, nasa 25 ang natiketan dahil sa curfew at iba't ibang paglabag. Sa Cubao, tiklo ang 8 kalalakihang ito na walang saplot pang itaas. Habang sa Barangay Apolonio Samson at Manresa, halos higit 50 ang natiketan dahil sa samot-saring paglabag. Sa kabuuan, nasa halos 90 ang nahuli sa magkakahiwalay na Oplan Galugad. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.